Sa silangang bahagi ng Visayas, makikita ang magandang isla na hitik sa magagandang tanawin, kasaysayan at kalikasan. Matatagpuan ito sa Timog Kanluran ng probinsya ng Samar kung saan ang dalawang isla ay pinag-uugnay ng isang mahabang tulay sa Pilipinas. May hula ba kayo? Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Leyte. Ang probinsya ng Leyte ay may lawak na 7,367.6 square kilometers at ikawalo sa pinakamalalaking isla sa buong Pilipinas. Ang isla ay nahati sa dalawang lalawigan, ang Northern Leyte at ang Southern Leyte. Sa hilagang parte ay matatagpuan ang isla ng Samar. Sa parteng timog silangan naman makikita ang Dinagat Island. Sa may kanlurang bahagi naman ito, makikita ang Dagat Camotes. Ang probinsya ng Leyte ay binubuo ng 3 syudad at 40 munisipalidad. Ang mga pangunahing syudad nito ay ang Tacloban na matatagpuan sa silangang baybayin ng hilagang kanlurang parte ng Leyte Gulf at Ormoc na nasa bandang kanlurang baybayin. Kilala ang mga Leyteño bilang mga masisipag na mangingisda at magsasaka. Ang kanilang mga pangunahing pananim ay palay, mais, abaka at niyog. Isa sa mga sikat na tulay dito sa Pilipinas ang San Juanico Bridge. Bahagi ito ng Pan-Philippine Highway at may kabuuang haba na 2,200 metro o 7,200 feet. Isa sa mga activities na pinupuntahan ng mga turista dito pag pumupunta sila sa Leyte ay ang tumigil dito sa San Juanico Bridge para mag-selfie. Ang San Juanico Bridge ang nagdudugtong sa Samar at Leyte at nagsisilbing pangunahing daan para sa mga tao, produkto at kalakalan at mga transaksyon sa magkalapit na probinsya. Marami sa mga makasaysayang kaganapan ay dito nangyari. Una, dito ginanap ang unang misa sa Limasawa. Matatagpuan ang Limasawa 6.4 kilometers mula sa katimugang bahagi ng isla ng Leyte, karatig ng Sogod Bay. Ginanap noong Marso 28, 1521 ang unang pagpupulong ng dayuhang manlalakbay na si Ferdinand Magellan at ng mga katutubong Pilipino. Makalipas ang 3 araw ay isinagawa sa baybayin ng isla ang unang misa sa pangunguna ni Fray Pedro de Valderrama. Pagkatapos ng misa, inuutos daw ni Magellan ang pagtitirik ng isang malaking krus sa tuktok ng isang burol na nakaharap sa dagat. 500 taon na ang nakakaraan. Pero hindi lang yan, may mahalaga ring papel na ginampanan ang Leyte noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Dito sa Leyte na isakatuparan ang linya ng isang Amerikanong general. Naaalala niyo pa ba ang linyang I shall return? Dahil dyan, kilalang kilala ang bronze statues na nasa likod ko. Noong Oktubre 20, 1944, kasama ang dating nooy Pangulo na si Sergio Osmeña at si Carlos Romulo, tumawid si MacArthur sa Pangpang patungo sa isla ng Leyte, ilang oras pagkatapos lumapag ang kanyang tropa at idineklara niyang People of the Philippines, I have returned. Sa Battle of Leyte Gulf, naganap ang 4 na araw na labanan na sinasabing pinakamalaking labanang pandagat di umano sa pagitan ng mga Amerikano at Hapones sa kasaysayan ng mundo. Bilang pag-alala, itinayo ang MacArthur Landing Memorial National Park sa Palo, Leyte. Dito makikita ang 7 estatwang bronze ng 7 leader sa historic walk na tinawag na Red Beach. Bakit tinawag na Red Beach? Ang mga landing areas noong giyera ay ginawang color-coded para mas madali ang komunikasyon at para hindi mahulaan ng kalaban kung saan nanggagaling ang mga pag-atake.
Ang Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration o mas kilala sa Palo Cathedral ay itinayo noong 1596 ng mga Jesuita. Noong 1768 ay ipinasa ang pamamahala nito sa mga Augustiniano at pagkatapos ay sa mga Franciscano noong 1843. Noong 1850, sa pamamahala ni Father Agustin de Consuegra, ay ipinag-utos niya ang pagpapaayos ng 2 kampanaryo ng simbahan. Naging opisyal na katedral ito noong Marso 25, 1938 sa pamumuno ni Monsignor Manuel Mascareñas na siyang naging kauna-unahang obispo ng simbahan. Itong Palo Cathedral actually, yung site na ito is the same site o unang simbahan na itinayo dito ng mga Jesuita. The Jesuits were the evangelizers ng Palo. So they settled here. Yung Palo kasi isa sa mga pinakalumang settlement sa Leyte. Kaya they came here kasi meron ng settlement dito. There was an encomendero here even before the Jesuits came. Kaya nagpunta sila dito. No? Ibig sabihin, mga tao na rito. One of the early Christian settlements ito, itong parang mission of pueblo ng mga Jesuita. Parang sente ito ng Christian faith, Catholicism sa region na ito. Monsi, kwentuhan niyo kami ng kasaysayan na ginampanan nitong katedral na ito noong World War II. Noong Second World War, ginawa siyang hospital ng mga Amerikano. Maski may misa, may celebrations, nandyan yung mga pasyente. Oo, nandyan yung mga pasyente. Kasi ginawa siyang hospital sa World War. No? Describe mo ito, Okay. Itong altar, it's an altar actually, this is a 7th century, yung retablo. Pero yung altar yan is the altar of the Transfiguration. Kasi ang patron ng cathedral, San Salvador, no? Yung sa taas is a bas relief ng Holy Father, yung baba, si Christ. Tapos sino mga kasama ni Cristo sa Transfiguration? Yung 3 disciples, si Peter, si John, at si James. Pero yung sa baba ni Jesus, si Mama Mary, at dito dapat St. Paul. Bakit nandyan si Mama Mary, nandyan si St. Paul? And all of them heard the Word of God and practiced it in their lives. Kaya tayo, yung mga nagsisimba, sabi ko sa kanila, itong altar, retablo, is a reminder na pag tayo magsisimba, we are challenged always to listen to the Word of God and keep it in our lives. Ano? Na tayo matransform din kay Christ. Noong 2013, hindi makakalimutan ang Bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan. Bilang pag-alala sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, gumawa ng mass grave at tower sa loob ng bakuran ng simbahan. Maaaring magpalipas ng oras at maglibang sa Paraiso Mangrove Eco-Learning Park Marine and Wildlife Sanctuary, isang ecotourism site sa Tacloban. Sa pinsala dala ng storm surge, nagsimula ang mga residente ng Barangay Paraiso at Barangay Burayan sa Tacloban na magtanim ng mangrove bilang natural barrier sa malalakas na alon. Sa loob ng 5 taon ay nakapagtanim sila ng 50,000 mangroves. Ang grupo namin ay Paraiso Mangrove Eco Learning Park Service Co. Dito sa sanctuary, nagkakandak kami ng outplanting ng mangroves. Ang mangroves ay importante sa kalikasan. Ang mangrove siya ang pinakaunang puno na malaking contribution sa pag-sequester ng carbon waste natin. Pangalawa, yung mangrove area, yun ang pinamamahayan ng maliliit na isda, maliit na hipon, maliit na limasag. Bali, ito yung juvenile area nila. Lahat ng kinakain nila galing sa mangrove. Yung dahon, pag medyo malapit ng mabulok, kinakain yan. Yun ang panimulang pagkain ng maliliit na isda, tsaka yung mga limasag. Ang mangrove, siya ang unang nagpoprotekta sa hangin. Kasi bago pumasok yung hangin, sinasangga muna ng mga sanga at dahon. Yan rin ang sumasangga sa malalakas na alon bago mapunta doon sa mga bahay. Nung nakaraang bagyo ng Yolanda, ito talaga yung naging proteksyon ng mga tao dito sa loob. Sa aming grupo, ipinapakita namin ang kahalagahan ng mangrove at sa kahalagahan ng proteksyon ng ating kalikasan. At saka yung mga membro namin, ipinapakita namin kung paano mangalaga at saka paano namin matulungan yung mga membro namin na magkaroon ng kabuhayan.
Mahigit 240 meters ang haba ng boardwalk na maaaring maabot ng sightseeing sa lugar. Pwede ring tumambay sa mga floating cottages at mamangka. Sa pagtutulungan ng mga tao upang mapangalagaan ang kalikasan ay nagbunga ng isa sa mga sikat na tourist spots sa Tacloban. Puntahan naman natin ang bayan ng Palumpon. Unahin nating bisitahin ang Tabuk Marine Fish and Bird Sanctuary. Naging Marine Park and Wildlife Sanctuary ito noong 1995 at simula noon ay nagsilbing breeding ground ng mga isda at iba pang mga marine life. Nag-confide sa akin yung mga mangingisda noon na their fish catch begins to dwindle, paliit by the night. Before, when they go to fishing, in an 8-hour fishing or 5 hours fishing, nakakakuha siya ng maraming kilos na isda. Kaya nga, doon kami, nag-ipon-ipon. We were sharing ideas with the fisher folks. And then, they told me that that island over there is one of the fish factory ng Palumpon. So they suggested to me, and we have a common agreement that why not we will declare that island as a fish and bird sanctuary so that we will be able to have sustainable fish catch in the near future. Ito ang Tabuk Fish and Bird Sanctuary. May lawak ito na 73 hektarya na 54 na hektarya dyan ay nakakobera ng mangroves. Ang Tabuk Sanctuary ay tirahan ng sinasabing pinakamalalaking fruit bats sa buong mundo. Ang giant golden-crowned flying fox ay isang species ng fruit bat na nanganganib na mag-extinct dahil sa mga poachers at pagkasira ng kagubatan. Makikita rin dito ang iba't ibang klase ng migratory birds na nagmumula sa Siberian region. Ano nga ba itong Education for a Cause? Ito po yung programa ng local government kung saan po dinadala namin yung mga elementary, grade 4 to grade 6, dito po sa Tabuk Marine Park Fish and Bird Sanctuary to teach them the importance of bakhawan, seagrass, coral reef, tsaka po yung migratory birds, tsaka po yung corals na natin dito. Yung programa ng Education for a Cause is a very good springboard knowledge management para sa mga bata to appreciate the resources that we have here in Palumpon and to teach them in the early stage how to protect and manage the resources sustainably. So what we have done, we collaborated with the Department of Education sa Leyte Division po, and we drafted module about coastal resource management, about watershed management, about solid waste management, and about local history. Sa Palumpon pa rin, pasyalan natin ang Kalangaman Island. Ang pangalan ng isla ay base sa hugis nitong parang ibon. Ang langgam sa salitang Bisaya ay ibon. Dahil sa mahabang powdery white sandbars sa magkabilang dulo ng isla, ay tinawag itong the crown jewel of Leyte. Maliit man ang isla pero hindi mauubusan ng activities dito. Gaya ng camping, swimming, kayaking, snorkeling, at scuba diving. Iilan lamang ang peatland sa Pilipinas at isa sa mga ito ay matatagpuan sa Leyte. Ito ay ang Leyte Sub-Peatland Forest na may kakaibang uri ng ecosystem. Ito rin ay pangalawa sa pinakamalalaking peatland sa bansa. Ang peatland forest ay isa sa mga 12 uri ng kagubatan sa Pilipinas. Hindi na nga bago sa atin ang mga terminong biodiversity at ecosystem at isa ito sa mga halimbawa nito. Mula sa sukat na 3,088 hectares, sakop nito ang 3 munisipalidad sa Leyte. Kabilang dito ang Santa Fe, Alang-alang at San Miguel.
Ngayon, ito ay may lawak na 2,107 hectares na lamang. Nakapaloob sa Leyte, Sab-a Basin Peatland ang dalawang malalaking watershed sa Leyte, ang Bangon o Palo Watershed at Mainit Watershed. Yung Leyte Sab-a Basin Peatland din ay nagiging parabang isang batya kung saan sinasalo lahat yung mga patay na hayop, punong kahoy, halaman. Kaya sa katagalan ng panahon, ito'y nag-accumulate. Ilang taon din ang binibilang bago magagawa ng 1 sentimetrong pit soil. So hanggang sa katagalan ng panahon nag-accumulate din, tinubuan ng maraming puno. Matataba yung mga tanim at mga punong kahoy natin. Then hanggang marami na rin ang nanirahang mga sari-saring hayop. So makikita natin meron tarsier, baboy romo, at iba pang mga hayop na dito lang makikita sa peatland. Ang peatland soil kasi, kinocompose siya ng sari-saring mga organic matters kung saan hindi siya 100% nadidecompose dahil nakababad siya sa tubig. Malaki rin ang importansya ng peat soil kasi nagiging carbon sink siya. So yung carbon dioxide natin hindi na-release dahil yung mga organic matter hindi siya na-expose sa hangin kasi nakababad siya sa tubig. At yung Leyte Sab-a Basin Peatland ay para siyang sponge. Yung mga tubig na galing sa taas ng bundok, sa karating bayan ay sinisip-sip niya para maiwasan ang baha. During summertime naman at walang ulan, kunti lang ang tubig, dahan-dahan niyang nire-release yung tubig na sinipsip niya. Maraming puno dito. Una na riyan ang tinatawag na lanipaw o Terminalia copelandii. Umaabot sa taas na 25 meters at lapad na 100 centimeters ang lanipaw. Makikita rin dito ang tibig o Ficus nota at bangkal o Nuclea orientalis na umaabot sa 20 meters ang taas. May mga iba pang uri ng halaman na dito lang makikita sa Leyte Sab-a. Ito ay ang sago, tikog, at gaway o palawan na ilan din sa pinagkukuhanan ng kabuhayan at kita ng mga tao sa komunidad. Si peatland, pag tinignan mo, is parang barren landscape siya, parang patay na ecological niche. But pagka pumasok ka sa loob, the whole peatland is teeming with wildlife talaga. Yung Leyte Sab-a Basin kasi is stopover siya ng mga migratory birds. Yung migratory birds na yun is umaalis yun galing sa ibang bansa during winter season, pupunta rito para magpainit. Imagine niyo yung interaction ng different species para continuously evolve lang ang isang ecosystem. Hindi mo masasabing functional ang isang ecosystem without the wildlife, particularly the biodiversity. Diverse siya in such a way na si ibon ay may relation sa peatland. Si insect may relation sa peatland. Yung snake, turtles na nakita namin, yung wild boar, may interaction sila sa loob na patuloy na nasabing healthy ang isang environment. Kumbaga, indicator mo ang biodiversity na ito ay isang sustaining ecological niche. Masasabi mong diverse ang isang ecological niche by the presence of different species on a single ecological niche. Noong 1970s, dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa peatland at ang kahalagahan nito, pinilit itong taniman at pinaghati-hati upang gamitin sa agrikultura. Sinubukan rin itong maging fruit basket. The Leyte Sab-a Basin Peatland ay ngayon classified siya as agricultural land. So ibig sabihin, ipinamahagi siya sa mga farmers na hindi naman actually fit for agricultural purposes. Sa pinakamalaking challenge para sa amin is how to reclassify the peatlands from being agricultural na maibalik siya to timber or forest land. Hindi na siya nakukultivate ng mga farmers dahil nga peatland siya. Peatland, peat swamp, parang wetlands siya. Puno siya kasi ng tubig. While the farmers tried draining some water, hindi talaga nila ma-drain kasi yung ecological profile is talagang water. Draining the water from the peatland contributes sa pagre-release ng carbon sa atmosphere, which is not good. So ito yung gusto nating ma-avoid or ma-prohibit. Hindi rin siya pwedeng taniman kasi nga yung klase ng pagtatanim minsan ng farmers is sinusunog nila nung pag nililinis nila. May mga combustible gases siya, kaya medyo delikado din po siya. Isa sa mga functions ng peatland is yung tinatawag nating carbon sequestration.
nag-i-store siya ng carbon. Na alam naman natin na pag ito'y na-release, mas makakadulot pa siya ng climate change or global warming. Isa sa nagiging contribution ng preservation ng peatland natin is yung mitigating the flooding sa adjacent areas, yung ibang barangay na nagpapalibot sa peatland. Pag ginagawa na sila ng kanal, dahil gusto nilang i-drain, yung water na dapat na i-store sa peatland ay lumalabas, which actually contributes to the flooding issues or concerns ng mga local government units. Meron tayong ginagawa ngayong provincial-wide local conservation ordinance protecting the peatlands. Yung sinasabi natin, hindi lang yung nasa loob ng peatland yung dapat i-protect. Kasi nga, lahat ng mangyayari sa taas, like sa mountains, sa watershed areas, apektado din yung peatland. So, among the issues na kinakaharap natin is the present quarrying or mountain soil quarrying. Kasi lahat ng ang lupa doon ay talagang mapupunta din siya sa peatland. It's also contributing into the deterioration ng peatland natin. Dahil sa patuloy na paglaganap ng ilang human activities tulad ng pagkakaingin, land conversion, pangangaso, malaking bahagi ng Leyte sub-peatland ang nasira. Nagdulot ito ng pagkasunog, pagkawala ng tirahan ng mga hayop dahil dito, humantong ito sa malawakang pagbaha. Sa nakalipas na 4 na taon, naging sentro ng siyentipikong pagsasaliksik ang Leyte Sub-A Basin Peatland na isinasagawa ng International Institute of Rural Reconstruction kasama ang Visayas State University Alang-Alang Campus na sinuportahan naman ng Forest Foundation Philippines. Noong 2013, pagkatapos ng Bagyong Yolanda, ang layunin ng Forest Foundation noon ay maghanap ng mga proyekto na po pwedeng maging restoration activities. Si Forest Foundation ay nakita niya na merong isang luyon-luyon daw o peatland sa bahagi ng Palo. Tinignan nila yon at nirekomenda ng DNR na ang gamitin na restorasyon noon after ng Yolanda ay yung sa Leyte Sub-A Basin. Nagkaroon ng stakeholders consultation. Ito yung mga technical working group para buuin ang programa ng Leyte Sub-A Basin Peatland Forest Restoration Initiative. Ang layunin ng proyekto ng Leyte Sub-A Basin Peatland Forest Restoration Initiative ay upang protektahan, mapanumbalik at mapamahalaan ng sustainable ang nalalabi pang Leyte Sub-A Basin Peatland remnant na peat swamp forest. Dahil sa nagkaroon ng environmental evaluation para sa mga swamps at marshlands, inirekomenda ang mga programang magpapatuloy na protektahan ang nalalabing bahagi ng kagubatan ng peatland. Ito ay dahil sa kakulangan noon sa siyentipikong kaalaman ng kahalagahan ng mga luyon-luyon o peatland. Inakala ng mga lokal na wala itong pakinabang, pero mali pala. Nung nag-start po yung project, mas nalaman po namin na ano ba talaga yung role niya. Hindi po namin alam kung ano talaga yung peatland. Basta yung alam lang namin is yun lang siya. Like pastulan ng kalabaw and other livestocks. Sabi ng mga locals, dati daw pina-farm nila pero hindi nagsasucceed kasi malalim daw yung tubig. Grass lang siya, sa surface kung titingnan. So sabi nila, sa baba daw yun is tubig. Yung isang initiative ng project is through research interventions. Yung pinaka-outcome ng research na yun is kailangan i-revegetate and i-rewet yung peatland para magampanan niya po yung role niya sa ecosystem. Nagtanim po kami doon ng mga native species kasi yun yung suitable sa area. Sa peatland mismo, pumupunta kami doon para magtanim kapag summer kasi hindi malalim yung tubig, mababa, so pwedeng taniman. Ganito yung ginagawa namin every quarter, nagtatanim tapos nagme-maintenance ng mga naitanim kasi kailangan ho nating balikan para ma-ensure na tutubo talaga yung mga puno at hindi masasayang yung pondo at interventions. And the second po is livelihood interventions. Kailangan ho ng alternative livelihood para hindi na sila magputol or mag-wildlife. So yung isang interventions na ginawa namin, mag-build tayo ng mga nurseries, plant nurseries wherein yung mga tao is magbibigyan sila ng alternative livelihood, magtatanim po sila ng puno, pwedeng bilhin ng LGU na itatanim ulit dito sa area ng peatland. Tapos, kung mayroon namang mga private na gusto ring magtanim, at least mayroon silang income. Hindi sila dependent na lang sa peatland at sa mga makukuha nila doon. Tinap po namin yung agricultural sector para tulungan yung mga POs sa paligid po ng peatland. Yung sunod na intervention po is may mga tourism. Isa po sa mga dine-develop namin ay mga bird watching, bikings,
Kasi isa ho yun sa mga alternative, kapag may tourism, ibig sabihin may trabaho po yung locals. Para sa ating mga kabataan, considering na maraming gamit ang ating peatland, in your own little way, kung ano ang magagawa nyo to preserve, to help preserve and conserve sa ating mga peatlands, pwede natin puntahan yung mga peatland sites natin. So, I invite you to visit our Leyte Saba Basin peatland. Tungkulin ng mga kasapi ang pagsubaybay, pagsusuri, pagpapanatili ng mga nasimulang hakbang para muling manumbalik ang Leyte Saba Peatland Forest. Tunay na maraming beses nang napatunayan na mahalaga ang kalikasan sa tao. Mahalaga rin ang aktibo at sama-samang aksyon ng tao para pangalagaan ang kalikasan. Ang ganda ng Leyte at mga lugar sa Pilipinas ay mananatili hanggang ang mga tao ay patuloy itong pinangangalagaan. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Leyte. Kilala ang Carigara Leyte sa mga itak nito na tradisyonal ang pagkakagawa at pati na ang mga disenyo. Kuya, taga-pira yan eh. Bali, ito po sir yung production area ng Mary's Moron. Some of them po are mga working students, din mga nanay po. Mga Yolanda survivor din po. Kung magagawi ka sa Villa Consuelo ay huwag nang palampasin ang iba't ibang luto ng waray-waray cuisine tulad ng dagmay at lawot-lawot. Kung relaxing view naman ang hanap ninyo, tamang-tama sa inyong listahan ang Lake Danao National Park dito sa Ormoc.